Magandang araw mga kapatid. Meron na tayong update tungkol sa legal team ni dating Pangulong Duterte para sa hearing niya sa ICC. So, ang kinalabasan is hindi magiging kasama na lawyer si Harry Roque. Panoorin natin kung bakit hindi kasama si Harry Roque sa magiging mga lawyer niya. Pinal na ang listahan ng mga abogadong bubuo ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagharap niya sa International Criminal Court. So our core team is now fully completed. It'll be released in the public filing, yes. It should be today or maybe on Monday. Ayon sa lead counsel ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman, hindi kasama sa defense team si dating presidential spokesman Harry Roque. Ang kanyang pag-apply ng asylum... Ayun, hindi daw kasali si Harry Roque dahil nakakaapekto yung pag-apply ni Harry Roque ng political asylum sa Netherlands. Sa the Netherlands, hindi raw akma sa trabahong humarap sa International Criminal Court. Ayun, hindi daw siya magiging akma sa pagharap sa International Criminal Court. Kung matatandaan nyo, nag-a-apply si Harry Roque ng political asylum sa the Netherlands dahil tinutugis siya dito sa Pilipinas. At kung matatandaan nyo rin, kaya siya tinutugis ng ating gobyerno ay dahil nasangkot siya sa issue ng Pogo. So, eto, panoorin natin. And naging professor ng constitutional law, I'm familiar with the rules of the Senate. And the Senate says that in proving facts, the rules of court apply in the suppletory character. I don't need to argue with you about Opo, that, attorney. pero But you ang don't need sinasabi to, ko lang excuse me, sandali po. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate Well, are. I'm just Please citing just po. answer our question. You don't My need to answer cite, po it's not is necessary. that document is only evidence of its existence. Pero para patunayan po yung katotohanan na nakalasaad sa dokumentong yan. Ayan, so sa pagsasalita niya pa lang, alam mo nang magaling siyang lawyer dati. Isa siyang dating UP professor and naging parte siya ng Duterte administration. And yun yung pinagtataka ng maraming mga personal na nakakilala sa kanya kung bakit naging ganito yung tahak ng kanyang political career. So, bakit bigla siyang naging parte ng kasamaan versus kadiliman. Dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan, o di naman kaya testigo ng gumawa ng dokumentong yan, o di naman kaya yung testigo na pumirma ng dokumentong yan. Actually, Pag as wala I po said yan, earlier, hindi po excuse siya me. po No, pwede. excuse Ma'am, me. excuse me No, kasi... no, excuse me. Attorney Roque. I'm sorry, ma'am. And naiinis na si Risa dahil tinutuloy pa rin ni Harry Roque yung pagsasalita niya kahit nag-excuse me na si Risa Hontiveros sa kanya. Madam, but I am Yes, a it's all resource right. person invited. Yes, you are. I Wait, was wait. asked Let me to finish. answer. Yes, you Hindi ko already po answered in maintindihan, excess. Kapag gusto niyo Sandali akong po. tumigil, papatigil niyo ako kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what I am saying, yes, and Sherwin. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Mo naman Your Honor. sabayan siya, nagsasalita siya, siya ang chairperson. Okay, Your Honor. I understand. I apologize. So, after ng hearing na yon, eventually is umalis ng bansa si Harry Roque kahit sinasabi sa DFA or Department of Foreign Affairs na bantayan siya at wag payagang umalis, pero nakaalis pa rin siya. And na-implicate siya sa alleged involvement niya sa Lucky South 99, ang Pogo firm na ni-raid sa Porac, Pampanga. In September 2024, the House Quad Committee cited him in contempt and ordered his detention after he refused to submit documents that would supposedly justify his increased wealth. So, napatunayan na lumaki yumaman si Harry Roque, pero hindi niya ma-explain kung saan galing ito. Pinagsasubmit siya ng document para ma-explain yung yaman na yon, pero hindi niya sinubmit. So, that gives them enough reason to order his detention para hindi na siya makaalis ng bansa. Pero, bigla siya nakaalis ng bansa at ayun, tumakas-takas and eventually, narito na tayo ngayon sa sitwasyon natin kung saan humihingi siya ng political asylum sa the Netherlands. At ayun, super active siya ngayon. Bigla siyang nag-iingay
nung pumutok yung case ni Duterte at hinuli si Duterte ng ICC, humihingi siya ng human rights. At ito pa ang kanyang sinabi. Malinaw na kidnapping. Kinuha ang tao. He's referring to former President Rodrigo Duterte. Ang nagdala dito sa dahig ay mga taong gobyerno pa rin. Kasama ang mga polis na sakay ng eroplano tsaka nilagay sa hukuman. So, kung matatandaan ninyo, ang kumuha kay Rodrigo Duterte ay mga taga-Interpol kung saan nag-issue ng arrest warrant ang ICC para mahuli siya at ma-detain sa Hague. Maituturing bang kidnapping kung sinabi ng dating Pangulo na kusa siyang sasama at sisipain niya ang mga huhuli sa kanya para isama sa ICC? Panoorin natin. If one of these days the ICC will come, will you voluntarily submit yourself? Ayun, will you voluntarily submit yourself? Ibig sabihin, sasama ba siya ng kusa sa ICC kapag dumating dito sa gobyerno? At ito ang kanyang sagot. Sipain ko pa sila, ma'am. Ayun, sisipain pa daw niya. Not necessarily a no answer, but it's leaning towards a yes, since parang sinasabi niya na sisipain niya sila in a violent way na sasama siya sa kanila. But you said a while ago that if somebody will sponsor your fare to the ICC, you will voluntarily submit yourself to their investigation and jurisdiction. Yes. Yes, ayun. Nakuha natin ang yes answer sa kanya mismo. So, hindi mapagkakaila, hindi siya kidnapping. Sila magpunta dito, sipain ko. But will you confirm that you are willing to submit voluntarily yourself to Ayun, tinanong ulit siya, will you voluntarily submit yourself? At sinabi niyang, oo. ICC? Punta ko doon, sipain ko rin sila. Matatandaang noon. Siya pa nagsabi mismo, pupunta siya sa ICC para sipain yung mga judge or yung hukuman sa kanila. So, ang tinitignan na anggulo dito ng lawyer ni Duterte na si Kaufman, lawyer Nicholas Kaufman, ay parang magiging liability lang si Harry Roque dahil sa kanyang mga hinaharap na kaso sa Pilipinas at yung pag-a-apply niya ng political asylum sa the Netherlands. So, bakit ka kukuha ng kriminal para ipagtanggol yung kliyente mo? Or supposed criminal, sorry. Since detention pa lang ang binibigay kay Harry Roque at wala pang sentence na binibigay sa kanya. So, ayun, ba't ka kukuha ng supposed criminal na magdedepensa sa iyong kliyente? Maliban na lang kung ikaw si Saul Goodman, what you need is not a criminal lawyer, what you need is a criminal lawyer. You don't want a criminal lawyer, right? You want a criminal lawyer. Know what I'm saying? Ano ang inyong hinaing dito? Payag ba kayo na hindi kasama si Harry Roque sa legal team ni Duterte? Kailangan bang kasama si Harry Roque kasi siya yung spokesperson ng dating Pangulo? Alam niya ang mga nararapat sabihin or mga nararapat na nangyari talaga dito sa Pilipinas? Or dapat na hindi na siya makialam sa issue ni Duterte sa ICC? Yan lamang. So, like and subscribe at see you next time.